Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay tayo ng update na naman. Ito yung nakakatuwa na lagi ko pong sinasabi at lagi kong pinapaliwanag. Pansin niyo po ba yung promotion ni Bossing? O pinapakita ko to. Marami kasi nagre-react sa atin na wala daw tayong alam. Kumbaga, keso ganito. Ito, ngayon siguro alam niyo na po yung mga komento po sa Facebook, sa YouTube. Diba? Pagka nanonood po kayo ng live ng Eat Bulaga sa YouTube, makikita nyo po yung mga komento dyan. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na yung mga ina-update ni Mr. Destiny hindi totoo. Nakikita nyo naman, siguro naman po, nababasa po ninyo. Di po ba na lahat po ng pelikula ni Mengay kasama niya si Bossing. Kaya nga po yung iba nagtataka, bakit hindi nga po sinama si Mengay? O baka sabihin nyo na naman, ako lang po yung nagpapalaki ng issue na ganyan. Nire-remind ko lang po sa inyo, marami po kasing namimiss na si Mengay mapalabas. Di po ba kasi si Bossing nga daw, namiss niya na yung gumawa ng pelikula at galing naman po sa bibig niya na hindi niya talaga ganito ganyan. O, edi dapat sinama niya na si May. Ilang beses nga po ba silang gumawa ng Metro Manila Film Festival? Kaya na siyempre may mga bagay-bagay po na kumbaga inatsapera nila. Although sabihin natin na hindi man to kumita, mas pabor yan dahil malalaman ni Bossing. Pero siyempre yung promotion nito gagamitin niya lahat ng makinarya ng Eat Bulaga. Lahat ng mga fans ng Legit Dabber Cards ay kukumbinsihin po nilang manood. Hindi po ba? At hindi naman po malulugi ito dahil puro pambata naman po talaga ang kumbaga pelikula lagi ni Bossing. Pero iba nga po talaga yan kung sasamahan ng mga mamis, mga titas, mga senyor. Di po ba? Pero wala, andun na po yung point mga kaaldab na kumbaga ginawa na nila yan. Talagang naudyukan po siguro si Bossing. Pero hindi po tayo namimilit ha. Sabi ko nga po sa inyo kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang po yung trending, kung ano po yung pinag-uusapan, yun lang naman po yung ina-update ko. Gaya nga po ngayon na talagang napakaraming issue patungkol nga po sa dalawa, lalo na nga po kay Alden Richards na marami daw pong post. Dubai po yun. Kumbaga hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi sila sweet sa Dubai. Kailangan nila maging sweet sa Dubai para makakuha po ng simpatya. Para po kumbaga kumita ng mas malaki yung Hello Labagin. Punto ko doon mga kaaldab. Ngayon, nasaan po si Alden? Nasaan si Catherine? Mas paniniwalaan nyo yung mga ditong galawan sa Pilipinas. Kasi dito po sa Pilipinas, alam po nila yung totoo. Sa ibang bansa, kailangan mong pakiligin yung mga fans para suportahan kayo. Normal lang naman po yun na ginagawa. Di po ba? Hindi po pwedeng, ganito. Ako nga po, ang daming mga update na binibigay sa akin. Ang daming mga post na kaliwat kanan pinapakita po sa akin na, alam mo Mr. Destiny, ito na, sobrang sweet nila May, nila Alden, nila Catherine. Normal lang po yun dahil nasa ibang bansa nga po sila. Ano nga po ba pinunta nila ron? Hindi po ba promotion lang? Wala naman pong makikitaan na ganito, pinalalaki rin lang po yan ng mga fans. Ngayon, sinasabi nilang kasal daw po ikakasal nga po raw sina Alden at si Catherine. Ang bilis naman, di po ba? Kaya nga po natatawa ako Samantalang sina Daniel Padilla at si Catherine, ang tagal at wala po silang plano. Ngayon pa kaya na mas nakakagalaw na si Catherine, nasusuot na niya yung mga bagay-bagay na
kumbaga hindi niya ginagawa ng mga panahon po na si Carla Estrada ang kumbaga sobrang stricto para sa kanya. Hindi nga po nagsusuot ng sobrang iksi. Pansin nyo? Ngayon, nagagawa niya na lahat. Kaya sa tingin niyo po ba, kung sila ni Alden Richards, papayag nga po ba si Daddy Bay na ganun po? Siyempre, hindi rin papayag si Daddy Bay. At siyempre, si Alden Richards. Di po ba? Nakita nyo naman po na lagi nagkukumpisal si Alden Richards kay Father Jeff. Tapos, magiging karelasyon niya, grabe yung laging kasuotan. Sobrang iksi, sobrang nipis. Di po ba? Na alam nyo, sa totoo lang po mga kaaldab, mahirap po talagang ipilit yung mga bagay-bagay na kumbaga hindi ka panipaniwala. Di po ba? Okay sana yung mga sinasabi ng iba na nanliligaw si Alden, etc. etc. Dapat ganito ganyan. Ulitin ko lang po yung mga nagpapakalat po ng mga impormasyon na hindi maganda at hindi kaaya-aya. Ang dami pong pinopost sa akin. Huwag po kayo maniniwala doon kasi normal lang po yun na ganun po yung i-update nila para nga po sa mga fans. Pero tapos na po yung promotion Kaya nga po nakatutok tayo ngayon kay Alden. Wala po si Alden Richards ngayon. Hindi natin alam kung kumbaga ano niya, photoshoot nga po ba dahil tapos na po yung taping. Kumbaga parang yung family bonding na lang po yung ginagawa ngayon ni Alden Richards. O di dapat nandun sa bahay ng pamilya, di po ba? Well, okay lang naman po. At least si Mengay nakikita natin na nasa Bulacan. Di po ba? At hindi po lagi kasama ni Congressman Arjo. Yung mga promotion nila, yung mga MediaCon, di po ba? Para suportahan yung asawa mo. Siyempre, kailangan lagi mong kasama yon. Pero bakit hindi po lagi kasama? Ba't yun po, hindi nila tinatanong, hindi man lang nila inuusisa na bakit nga po daw hindi laging kasama ni Mengay si Congressman. Tapos bakit yung Singsing lagi na lang daw ganito, lagi na lang daw ganun. Di po ba? Remind ko lang po sa inyo, malapit na po eleksyon. At ang makakalaban po ni Congressman Arjo walang iba kundi si Bingbong Crisologo. Wala pa pong talo to sa District 1 ng Quezon City, for the record lang po. Kaya lang naman po pinalitan siya dahil tapos na po yung kanyang 9 years na termino. Kaya nung hindi na siya tumakbo, tumakbo po yung anak niya na si Onyx. Pero tinalo po ni Congressman Arjo. Ngayon tatakbo ito at siya yung kakalaban kay Congressman Arjo. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas kailangan po yung popular na laging kadikit. At syempre, yun walang iba kundi si Mengay na malakas ang hatak po sa mga taga District 1. Sinabihan nga po ito, di po ba, First Lady ng District 1. Natatawa nga po ako no mga kaaldab yung mga sinasabi ng main fanatics. Walang pagkakaiba to sa mga cut din ngayon. Sinasabi nilang kumbaga nag-aayos na raw po ng wedding proposal, etc. Natatawa nga po ako mga kaaldab no? Wedding proposal samantalang kumbaga sila ni Daniel ang tagal. Sa palagay po ninyo, ganun lang po ba kadali? Yung mga fans lang po talaga yung gumagawa para nga po sila yung pag-usapan, para umingay, di po ba? Para lalong mas maraming tumangkilik. Gaya nga po ng pinapaliwanag ko, hintayin nyo, tapos na naman po yung sarswela, tapos na rin po yung promotion. Dito malalaman nyo kung sino yung totoong karelasyon ni Catherine. Walang iba kundi si Dominic Roque. Real talk to mga kaaldab, base po ito sa mga nakukuha nating update. Galing din po ito sa mga malalapit po kay Catherine. Pansin nyo, hindi ito pinupush ni Ogie Diaz. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Hindi niya pinupush yung relasyon nila Alden at ni Catherine. Although nakikisaw-saw lang siya dahil publicity rin Pamparami rin ng viewers, pamparami rin po ng mga kaya nakikisaw-saw siya. Pero yung totoo mga kaaldab, wala po.
Wala pong gano'n. Kaya wag po kayong magpapadala sa mga komento at sa mga sinasabi ng iba. Ang importante lang naman po, maging updated lang po kayo. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.